Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo. At loobin nawa ng Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin dito ay yung naganap na robbery o yung pagnanakaw sa isang kainan po sa lalawigan po ng Cavite. Bagamat itong video ito ay nakuha ko lamang to sa Facebook video reel, gusto ko pong i-share sa inyo upang tayo po ay mag-ingat po sa mga ganitong klaseng mga crime na lumusob po yung mga kalalakihan, marami. Sila po ay naka-helmet at pumasok po sa isang kainan dito po sa lalawigan ng Cavite at ninakawan po at kinuhanan po ng mga gamit, valuable cellphone at pati yata mga motor ay kinuha din po mga kababayan. So ginawa ko po itong post na to upang maging babala po sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo, lalo na sa mga tayo ay kumakain sa mga ilang na lugar na hindi masyadong matao. So mag-ingat po tayo at piliin po natin yung mga kainan na mayroong gwardiya, mayroong security at hindi siya ilang na lugar mga kababayan. So mamaya papakita ko po sa inyo ang video reel. Maiksi lang naman yun mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, nakakalungkot. Sa present system po ay sabi ko nga sa inyo palagi, crimes and corruption will never end and will continue forever habang ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. Actually mga kababayan, mga batas po talaga natin ay nangungusap. Isang example po na ito ay nangungusap ay ang sabi, huwag kayong magnanakaw. Although meron kaparusahan, pero malakas ang loob ng mga taong yan nang gumawa ng crime. Gawa nga ng kinakausap lamang sila ng mga batas, pero hindi naman sila nakikita ng mga batas. Kaya nga underlay sa cause of popotres, bukod sa nangungusap po ito, ay nakikita rin po ang before the crime o bago gawin ng crime at ma-identify na kaagad kung sino-sino yung mga kriminal na yan bago gawin ang crime o ng robbery o kung ano pa mang mga crime yan, mga kababayan. Mga kababayan, yung ginawa nilang crime ay tumuturo pa rin, bottom line, sa pag-ibig sa salapi po. Dahil involved po dyan ng pagnanakaw po ng mga pera, ng mga valuables, and so on po mga kababayan. At sigurado ibebenta po yung mga cellphone na yan sa ibang mga tao upang pagkakitaan po ang mga cellphone na yan, mga kababayan. At ganoon din po ang motor. Malamang i-chap-chap po nila yan at ibebenta rin po sila. So makikita ninyo mga kababayan, ang bottom line pa rin talaga po dyan yung love of money, mga kababayan. So ipopost ko muna mga kababayan at panoorin nyo po ang naganap na crime sa lalawigan po ng Cavite. Maraming salamat. So ayan po ang mga kababayan ng video ng pagnanakaw ng maraming kalalakihan na pumasok sa isang kainan po. At nabigla po ang mga customer po dyan at hindi na po talaga nakaporma. So kinuha po ang mga susi at malamang nakuha din po ang mga motor, mga kababayan. So matinding trauma po ang inabot po ng mga customer dyan at siguro pati rin po yung mga empleyado po ng kainan na yan, mga kababayan. Kaya nga palagi ko pong sinasabi sa inyo mga kababayan na hindi po titigil po yung mga ganyang klaseng crimes kahit na
ibalik ang death penalty, magbago ng constitution, magpasa ng mga batas, at maglagay pa ng mga magagaling o matatalinong servants of government. Hindi po yan hihinto habang ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang, mga kababayan. Sa Laser Kosopo Fortress, kahit na ordinaryong tao po ang ilagay sa mga ahensya po ng government o servants of government, malabo na pong mangyari ang mga ganyan mga crime, kasama po ang mga corruption. Kasi nga po, sabi ko po sa inyo, dalaw po ang mata ng Laser Kosopo Fortress, isa po ang transaction at pangalawa po ang satellite. So magkakaroon po tayo ng satellite sa itaas, hindi lamang isa lamang po yan. So mga nakapaligid po yan sa bansa po natin. Nakatutok po yan sa lahat po ng crime. So bago pa lang mangyari ang crimes, makikita na po kung sino-sino po ang mga pangalan ng mga crimes na yan. Pati mga victims, makikita rin po kung saan lugar nangyari yan, anong oras nangyari yan, at anong petsa po nangyari yan. So, hindi katulad po ngayon, it's very too late bago po malaman yung crime. Kumaga, naganap na po ang crime at may nasaktan na po, lalo na kung may namatay o merong na rape. So naganap na po ang crime, so wala lang po tayong magagawa, no? Saka pa lamang nagkakaroon po ng investigation kung sino po ang gumawa. So minsan it takes time, masyadong matagal bago makilala ang salarin. Minsan nga po kung minamalas-malas pa, unsolved crime. So hindi po ganyan po ang Laser Kosopo Fortress. Before na mangyari ang crime po, malalaman na po ang mga kriminal po. Kaya kagad mahuhuli po sila at may titimbre sa barangay, sa kapulisan, para maiwasan po ang paggawa po ng crime. Kasama po ang corruption, mga kababayan. So, yun lamang po mga kababayan. Palagi ko po sinasabi sa inyo, mag-ingat po tayo palagi. At hindi po titigil po ang mga crimes and corruption po, mga kababayan. Habang ang mga batas po ay nangungusap lamang. We need Laser Kosopo Fortress upang wakasan po ang mga ganyang mga crimes and corruption, mga kababayan. So, ingat po tayo at magandang gabi po, mga kababayan.